Hello guys, welcome. So ngayon itatanong natin, um, ano yung energy na papasok sa love life mo? Kung ikaw ay mahabang panahon na single, at handa ka na muling yung mga tipong handa ka na muli sa isang relasyon ano. So titingnan natin kung ano yung next na parating sa buhay mo, anong klaseng energy ang papasok sa love life mo, okay? So, be open-minded, hindi halos lahat maka-resonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. So, start na tayo. So, dito, no, meron akong nakita dito na Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din akong nakitang Leo, Gemini, Libra, and Aquarius. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. So, halos lahat andito, no? Malakas si Leo, malakas si Capricorn, si Pisces, si Taurus, si Aries. So, halos lahat andito. Yun nga lang medyo nangingibabaw, no? So, meron akong nakitang Year of the Dragon. Yung iba sa inyo pwedeng Year of the Dragon ka, okay? Or pwede rin itong person mo. Meron akong nakitang Year of the Dragon. So, start na tayo. So, dito, no? Yung iba sa inyo, nakikita ko lang dito may seryoso eh. Kumbaga, seryosong commitment. So, meron akong nakikitang hindi lang ito basta fling, okay, yung papasok sa buhay mo. Kasi dito sa The Hierophant, mostly ito'y traditional, okay? Siya yung tipo ng tao na traditional, okay? Pagdating din sa isang relasyon. Siya yung tipo ng tao na gusto niya yung pang long term, okay? Hindi basta-basta panandalian, no? Pang long term talaga. So, pwedeng merong usapang kasal dito, or pwedeng live in the future, ganyan ang peg nito, no? So, ibig sabihin, meron ditong taong papasok sa buhay mo, ay gusto yung legal at stable na connection, ano? Hindi patago. So, pasensya na sa ingay ng tricycle, ano? So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Pentacles. Kumbaga dito 'no, may energy ng paghihintay, puwedeng may panunuri, puwedeng ikaw or siya, okay? Yung bang tipong nag-iisip muna bago mag-commit, okay? So, hindi ito mabilis na romance ano, kumbaga nakikitaan ko dito dahan-dahan pero sigurado. Meron akong nakikitang growth, pero kailangan din ng patient dito, okay? Kumbaga hindi 'to biglaang koneksyon, kumbaga unti-unti, dahan-dahan na may paglago. So, dito 'no, nakikitaan ko lang din dito sa Strength Reverse. Yung iba sa inyo puwedeng nasa healing process ka or puwede ring isa sa inyo, meron akong nakikitang insecurity, okay? So, puwedeng merong takot of rejection, puwedeng trauma sa past relationship. Energy 'to ng pagiging emotionally vulnerable, okay? Kumbaga puwedeng meron ditong tao na nakaranas ng gano'n. Puwedeng masakit na karanasan sa pag-ibig kaya medyo natatakot na sumubok, okay? So, dito, sa Seven of Swords, yung iba sa inyo may pagtatapat na mangyayari dito. So, ibig sabihin merong, magtatapat ng kanyang tunay na nararamdaman. Puwede ring, taong magsisisi at gustong itama yung mga dating mali, okay? Puwede meron akong nakita ditong, lalabas yung katotohanan. So, puwedeng meron ka ding past person na puwedeng magsisi, puwedeng itama lahat ng kanyang mga nagawang mali sa'yo, puwedeng may magbalik, ganyan. So, nakikitaan ko lang din dito
merong past, merong new, okay? So, dito 'no, lumabas si Ten of Wands. Kumbaga si Ten of Wands reverse. So, nakikitaan ko dito meron ditong magpapakawala ng mabigat na nararamdaman, nararanasan, or mabigat na relasyon, pakakawalan niya na, okay? So, hindi na ipipilit yung mga hindi na gumagana. Kumbaga, magiging magaan yung papasok dito kumpara sa dati, okay? So, lumalabas dito, hindi ito ipipilit kung hindi naman okay yung connection. Kumbaga, meron ditong papasok sa buhay mo na magaan lang yung kanyang aura, or pwede ring makikita ka ng tao na to na magaan ka, okay? Magaan kang kasama, okay kang kasama, okay? So, nakikitaan ko dito, no? So, nakita ko yung 555. Ayan. So, dito si Eight of Pentacles, lumabas si Eight of Pentacles dito. Meron naman nakikitang effort, ha? Pwede siya yung klase ng tao na ma-effort, may taong matrabaho talaga para sa relationship, ano? Kapag nagkaroon talaga ng gusto talagang tatrabahuhin niya talaga, makuha lang yung pag-ibig mo, okay? So, hindi ito puro salita lamang, ano, siya yung tipo ng tao na may aksyon, may kilos, may galaw, okay? So, dito, nakikitaan ko lang din dito, no? So, dito, no, mag-ingat ka din, ano? Kasi dito sa Ace of Swords, reverse dito, meron lang ditong pinag-iingat, okay? Pwedeng may confusion sa communication, hindi agad malinaw yung intention sa simula, okay? Pero ganun pa man, ano, lumalabas din dito sa Eight of Cups. Meron dito akong nakikitang taong babalik o hindi tuluyang naka-moving on sa'yo. Pwedeng past connection, past relationship. So, ibig sabihin, energy ito na hindi pa tapos yung sa inyo. So, pwedeng energy niya or pwedeng energy mo. Okay, meron lang akong nakikitang unfinished emotional attachment. Kumbaga, meron pang nakadikit na nararamdaman dito sa taong ito. Okay? So, malakas dito Gemini, Libra, and Aquarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. So, dito, no, lumabas si Five of Swords. Kumbaga si Five of Swords kasi, ayaw nito ng drama. Siya yung klase ng tao na ayaw ng mga ganon. Kumbaga, gusto ng tao na ito ng kapayapaan. May energy siya ng reconciliation. Pwedeng meron kang past person na ayaw na ng drama, gusto nang makipag-ayos sa'yo, gusto nang matapos yung kanyang gumugulo sa isip niya, gusto niya nang tanggalan yun, gusto niya nang makipagbati, okay? So, ito lang nakikita ko dito, no? Kaya lang dito, sa Two of Pentacles, ano, meron lang mga oras na kailangan pagdesisyonan, ano. Kumbaga, hindi pwedeng dalawa or hindi pwedeng sabay-sabay, ano. May pipiliin. Ito lang nakikita ko, no. Kung meron tong, ah, kung merong third party na involved, ano, itong tao na to mamimili na ikaw ba o yung isa, okay? Pagpipilian niyang mabuti. Kumbaga, meron siyang mga desisyon na gagawin na pipili na tong tao na to kung ikaw ba o yung kanyang yung third party, okay? So, nakikitaan ko dito, meron lang ditong closure or meron ditong isasara na yung pahinang ito, okay? So, dito, no, meron lang nakikitang the devil, ano. So, lumalabas dito yung strong attraction, may pagka-obsession, or pwede ring matindi yung chemistry, okay? So, ibig sabihin, meron din ditong sexual tension, okay? Malakas yung charisma, malakas yung dating, or pwede ring ramdam pa rin ng tao na to sexually. Kung meron kayong experience sa bawat isa, no, hindi niya malimot yon, okay? So, ibig sabihin, meron lang akong nakikitang obsess, o pwedeng obsess sa'yo, meron akong nakikitang selos, or pwedeng toxic attachment, okay? Pwedeng meron kang person dito na talagang hindi ka makakalimutan, no? Physical, okay? So, dito, no, sa The High Priestess Reverse, so dito, meron lang akong nakikitang mga i-reveal, pwedeng may mga sekreto na ilalabas. So, may malalaman ka na hindi mo
alam dati ano. So ngayon, sinasabihan ka dito, trust your intuition. So huwag mong i-ignore yung mga red flag. Ito lang yung pinaka-advice para sa'yo. Kapag meron kang mga kutob-kutob, so sundin mo yung kutob mo, no? Huwag mong baliwalain yun. Ito yung senyales na kailangan mong sundin yung intuition mo. So dito, no, ito yung energy na papunta ka sa Queen of Wands. Kumbaga si Queen of Wands, very confident yan eh. Kung mapababae man yan, mapalalaki, ano, very, very, ano siya, attractive, confident, magnetic, okay, malakas yung charisma. Pwedeng andito ka sa punto ng ganito. Ganito yung aura mo, ganito yung energy mo, very powerful. Kumbaga, nakakaakit yung aura mo, ikaw yung may power dito, merong mga napapatingin sa'yo, meron na napapalingon talaga sa'yo kapag nasa daan ka, mga ganun, no? Malakas yung datingan mo, malakas yung aura mo, okay? Magnetic, kumbaga. Ayan. So, nakikitaan ko lang dito, no, yung papasok sa love life mo, okay? Siya yung tipo ng tao na very serious pagdating sa commitment, ano? So, may babalik din mula sa past or puwede ring may taong hindi pa tapos talaga sa'yo, ganyan. So, nakikitaan ko dito malakas yung attraction, ano, malakas yung attraction, pero meron lang din dito, yung pagkalakas ng attraction, meron ding toxicity, okay? So, kailangan malinaw ka 'pag naglalagay ka ng boundary dito. Alam mo yung limitasyon mo, alam mo yung hangganan mo, okay? So, ikaw yung mas magiging confident dito at ikaw yung mas magiging control pagdating sa sitwasyon, okay? So, ito lang yung nakikita ko, ayan. So dito ano, nakikitaan ko lang dito kung tatanungin natin 'no, mas healthy pa ba ito kaysa sa past, okay? So yung sagot lamang dito dahil lumabas itong si Devil and then si High Priestess dito, oo, healthy pa rin naman kung pipiliin mong pumasok ulit. Kung pipiliin mong pumasok I mean ano, healthy 'to kung hindi mo pipiliin pumasok yung mga toxic sa buhay mo, okay? Pero gano'n pa man, once na ikaw ay natuto na mag-put ng boundary, I mean ano, mapupunta ka sa maayos. Kasi hindi maiwasan dito kasi lumabas itong si Devil, eh. May pagka-obsession pa rin ng energy ng taong ito, okay? Pero gano'n pa man 'no, mas piliin mo yung healthy, okay? Ayan, ito lang yung nakikita ko. Meron lang kasing konting warning dito eh, si The High Priestess at itong si The Devil. Ito lang naman yung konting warning dito. Pero ikaw, magaling ka na dito eh. Kumbaga, nakikita ko lang sa'yo dito na dito sa Queen of Wands, very confident ka. Kaya mo to, okay? Kumbaga, sisiw lang to sa'yo, itong taong ito. Okay, ito lang nakikita ko. Pero ganun pa man, meron lang akong nakikitang past and new na parating sa buhay mo. So, nasa sa'yo pa rin yung desisyon kung alin yung tatahakin mo. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.